pagkayamot at pagkasabik. Damdamin hindi masambit, sulyap na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. 'cause there's nothing I can do to keep from loving you. Lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa lahat po ng nakikinig sa Lihim ng Liham. DJ Lindsay, sana po mapagbigyan niyo po ang aking kwento. Hindi po ito tulad ng iba na malalang-malala ang problema sa puso o sa kanilang love life. Gusto ko lamang po sana marinig at makahingi ng kahit kaunting advice. DJ Lindsay, ganun po ba talaga ako kasama? Dahil hindi ko po gusto ang fiancé ng kapatid ko? Kailan lang sinabi ni Kuya na magpapakasal na siya? Matagal na naming kilala yung babae. Matagal na rin naman sila ni Kuya. Simula pa lang kasi hindi na talaga magaan ang loob ko sa kanya. Kasi naman, nakikita ko kung gaano siya ka-needy. Lalong-lalo na po sa atensyon mula sa aking kuya. Nung nag-aaral pa lang sila, halos kapag weekend, maubos ang oras ng kapatid ko kaka-cellphone at kaka-chat doon sa babae. Magchat-chat din sa akin si girl kapag hindi nagre-reply sa kanya yung kuya ko. Every Sunday naman, magsisimba sila. And which I think, paraan nila para lang magkita sila. Para mag-date. O di kaya naman ma-solo ang isa't isa. Sobrang naiirita po ako doon sa babae. Nung gumraduate nga, every Sunday, akalain mo, nandun na lang palagi sa bahay. Kung hindi naman nandun sa bahay, si kuya naman yung palaging nawawala. Nung mag-apply na sila for work, ayun. Nasa iisang boarding house na lamang sila ni kuya. Hindi po gusto ni mama ang ganong setup, kahit palalaki yung kapatid ko. Pero sa side nung girl, parang tanggap na nila. Parang okay lang sa pamilya nila na ganun. And then huminto na nga muna si kuya sa pagtatrabaho. Halos isang buwan din yata yun. Huminto din si girl. Tapos alam mo, nung huminto silang dalawa sa pagtatrabaho,
dito na sila nagstay sa bahay namin. Ako naman tong naiirita. Hindi ko alam kung paano makikisama. Mabait naman siya, oo. Wala naman siyang ibang pinakitang masama sa akin. Pero nakikita ko kasi na sobrang pabebe niya pagdating sa kuya ko. Hindi normal eh. Masyadong pa-cute, masyadong pa-sweet. Kaya naman gusto ko po sanang humingi ng advice. Paano po ba i-handle ang ganitong sitwasyon? Para kasing napaka-kontrabida na ng dating ko sa kanilang dalawa. Alam niyo, kahit pinipilit po ni Mama na tanggapin ko, kasi wala naman talaga kaming magagawa, nahihirapan pa rin po ako, DJ Lindsay. Kaya please, sana po bigyan niyo naman po ako ng advice. Nahihirapan po ako dahil may ibang tao sa bahay namin. Nahihirapan po akong gumalaw. Na para bang sa tuwing may kailangan akong gawin, may nakatingin sa akin. Advice naman po, oh. Ako nga po pala si Carlene. Maraming salamat po kung sakaling mababasa niyo po ang aking kwento. At pangga, ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hello! Ay, oras muna natin sa buong kaploan, 9:17 na po ng umaga. Musta naman kayo dyan? Oo. Uy, nakaka-relate dito yung yung mga kapatid na sanay na sila yung pinibaby ng kuya nila. O di kaya naman, yung sanay at bonded talaga, as in glued talaga sila sa isa't isa. Feeling ko nakaka-relate yung mga taong ganyan sa kwento natin for today. By the way, thank you so much, Carlene, sa pagsasend po ng iyong story dito sa Lihim ng Liham. Good morning po sa lahat ng mga kapatid, lalong-lalo na sa mga babae na ganyan, no? Medyo nagigirits, sa mga mapapangasawa ng mga kuya nila. O di kaya naman, good morning din sa lahat. Kasi ang mga lalaki naman, ang mga lalaki walang issue sa ganyan eh. Diba? Mga lalaki, bahala kayo dyan kahit anong gawin ninyo. Basta ako, may sarili kong mundo, ganyan. Hindi yung mga lalaki, kayang-kaya nilang diba? Magpatay mali siya o di kaya naman yung talagang totally walang pakialam sa mga kapwa nila. Ganyan ang mga lalaki. Pero ang mga babae kasi, very particular tayo with the details, kung paano gumalaw, kung paano manamit, kung paano, diba? Kung paano magpabebe, diba? Ganyan, kung paano mag-makeup, kung ano yung suot ng mga alahas. Ganyan, lahat-lahat. We are very particular and detailed pagdating sa aspeto na ganon. Ganyan tayo mga babae, ewan ko ba? Diba? Kaya tuloy itong si Carlene, napapansin niya lahat doon sa fiancé ng kanyang kuya. Well, Carlene, first up, kailangan talaga, kung talagang magpapakasal na sila ng kuya mo at talagang, as in go for gold na sila, disisit pansit na talaga, well, una sa lahat, wala kang magagawa kundi irespeto na lang talaga yung desisyon ng kuya mo kung talagang yun yung napili niya na pakasalan. Number 2, doon sa part na naiirita ka dahil nandyan sila sa bahay ninyo. Well, ako, talagang naiisip ko dyan, kapag halimbawa magpapakasal na or gusto na magsimula ng bagong buhay, dapat talaga nakabukod ang mga utawnes. Sabi ng mga tao dito, actually kontrabida ka nga. Well, hindi naman siguro
siguro kasi alam mo ba yung feeling na may ibang tao doon sa bahay ninyo? Mahirap nga naman kasi talaga lalo na kung ikaw po ay kumbaga tinetreasure mo talaga or nai-enjoy mo yung safe space mo. May ganyan eh. Kumbaga safe haven mo yung bahay mo. Ako ganyan talaga ako, 'di ba? So kontrabida din ako. Pero wala naman akong ganyang effect na naiirita or whatsoever kasi ako pagpasok ko sa kwarto, talagang wala. Bahala kayo diyan sa labas. Oo, ganyan. Di ba living independently ako for the last 2 years na ganyan. So, wala naman akong kasama sa bahay. Well, si Romel ngayon, di ba? Tapos yung kuya ko naman, lagi namang wala yun dahil sa trabaho niya. So, kaya ko kasing mag-deadma to the world and talagang panatilihing tahimik ang kapaligiran ko. Kasi why? Peace ko yun eh. At napaka-expensive ng peace ko para maggulo ninyo. 'Di ba? Pero kasi siguro si Carlene wala pa siya sa ganong moment na kaya niya talagang i-manage yung kanyang peace at saka yung kanyang, alam mo yun, yung emotions niya. At naiintindihan ko siya dun sa part na parang, alam mo yun, merong stranger doon sa safe haven mo, sa safe zone mo. Kasi hindi ka naman sanay na may ibang tao doon sa place mo eh, di ba? Sanay ka na nandyan yung mga magulang mo, yung mga kapatid mo. Pero pag may ibang tao, hindi ka makagalaw, parang uneasy ka. Kumbaga, hindi ito yun eh. Parang ganon, parang hindi ka mapakali. Pero kasi kung talagang mahal siya ng kuya mo at kung talagang may basbas naman yan ng mga magulang mo at pinayagan yan ng mga magulang mo, wala ka nang magagawa dyan. Wala kang magagawa dyan, bakla. Oo. Unless umalis ka ng bahay nyo at mag-isa ka. Oo. Kasi talagang, kung talaga nakatira pa kayo sa pudar ng mga magulang ninyo, di ba? Ikaw, nakatira ka pa rin sa parents mo, sa bahay ng parents mo, kung ano ang desisyon nila, yun ang masusunod at wala kang take dyan kasi nakikitira ka lang, di ba? Hoy, basa tayo ng comments. So, ang daming Gina G dyan, yung mga pangga natin. Sabi ni Ate Ravicel, feeling ko may ugali si sender. Kung mahal ng kuya mo, di mahalin mo rin dapat. Oo. Sabi naman ni Rosie, Ate Rosie, nung mag-boarding house ang kuya mo, may nasabi ka nga kanang sa inyo nagstay. May nasabi ka pa rin ba? Ano ba ate? Huwag masama ugali. Di ba? Sa bagay, no? Ang dami niya nga nasasabi. Ang dami lang siguro niyang kumbaga na, ang tawag dito, o-observe, ganyan. Sabi naman ni Joy Pablo, actually, kontrabida ka nga. Sabi mo nga, wala namang ginawa at pinapakitang masama sa'yo si girl. Siguro bata ka pa talaga. Pag nag-mature ka, tatawanan mo na lang ang sarili mo. Maging masaya ka para sa kuya mo. Diba? Achuchu. O, sabi naman po dito, selos lang yan. Yung nararamdaman mo, selos lang yan kasi siguro, feeling mo, ilalayo sa'yo yung kuya mo. O sabi dito, gelling ka lang ate, sabi ni GJ Lozada. By the way, we are live on Facebook sa lahat po ng mga gustong mag-send in ang kanilang comments, magbigay ng opinion about the story. Then, go, you can do that. Send in your comments sa facebook.com/energyfm1067. As in, super live po tayo ngayon, with my headband for today's video. May libre lang yan. Hoy, pinagbalaki ko pa talagang hindi ko binili yan. Oo. Ewan ko may bigla nagpadala sa akin, galing daw sa TikTok, ganyan. Sige, i-post natin. Ayan, so sinasabi ko sa inyo, di ba? Pero kasi ako alam mo yun, naiintindihan ko talaga yung feeling niya. Siguro girl, pareho tayo ng ugali, pero hindi naman ganyan kasama yung ugali ko. Oo. Wag mo na lang, alam mo yun, kung hindi ka naman nila inaabala, kung hindi naman nila ini-intrude or pinapasok yung safe space mo sa kwarto mo, di ba? Di ba bayaan mo na lang? Pagpasok mo sa kwarto, di shutdown mo lahat ng bagay, dyan ka lang sa kwarto mo, ganyan. O di kaya naman, di ba pag lumalabas ka, hindi naman pwedeng wala kang kakausapin, ganyan. Oo, hindi. Makikisama ka dapat. Kasi una sa lahat, yung babae ang nagpapaligaya sa kuya mo. So dapat, kilalanin mo siya. Dapat, alam mo yun, kahit papaano, maging okay kayo, di ba? Maging mag-gel-gelling kayong ganyan. Kung hindi mo trip talaga na makipag-chami-chami doon sa mapapangasawa ng kuya mo or doon sa jowa ng kuya mo, kung wala talaga yun sa personality mo, di don't. Basta ang sinasabi natin, huwag kang magpapakita ng masamang ugali, lalo na kung wala namang pinapakita sa yung masama yung tao, okay? Kumbaga pumunta sa inyo bilang tao, tinatrato kayo with respect bilang tao, so magbigay ka rin ng respeto sa kanya. Oo, gano'n. O sabi dito, nako, Lich, good morning DJ Lindsay, na late po ako, hindi ko po narinig ang kwento, bawi bukas. Oo, ganyan. So, yun nga, hindi niya kasi gusto yung fiancé ng kuya niya, tapos talaga naiirita siya. Kasi ngayon, doon na raw nakatira sa kanila. Actually,
mahirap nga talaga yun eh. Di ba? Kapag gusto nyo na magsama together talaga at gusto ninyo wala kayong naaabala, hindi kayo nakakadagdag sa gastos. Kasi aminin mo, nakakadagdag sa gastos yan, dalawang yan. Dalawang ulo ang gagamit ng kuryente, ng tubig, ng internet, o babagal ang internet. Dalawang ulo ang kakain, di ba? So makakadagdag talaga kayo sa daily expenses. Ngayon, kung ayaw ninyo maging papigat sa ibang tao, dapat magsarili kayo. Kung talagang gusto nyo na talagang magpakasal, di ba? Practice na rin yun para sa inyong dalawa. Sabi ni Ate Leila ni Bernardo, magiging masaya ang kuya mo kapag nagkasundo kayo ng mahal niya. Tama naman. Sabi ni Yvonne, si Ate Sender ma-attitude, ha. Baka nga din kasi alam mo, bata pa siya, sanay siya na bukod sa kanya, bukod sa kuya niya, nasa kanya lang yung attention, ganyan, at siya lang yung binibigyan ng attention ng kuya niya, gano'n. Hindi natin alam kasi ang daming factors na pwedeng maka-apekto. Di kaya naman yung kanyang personality is ganyan talaga, ayaw niya ng maraming tao. Kasi again, nakaka-relate ako at alam ko yung ganyang feeling talaga. Kasi may mga pagkakataon na, alam mo yun, I treasure talaga yung aking space na, alam mo yun, sa dami ng ginagawa siguro, yung bahay mo, yung pahinga mo pahingahan mo talaga yan Na dapat walang ibang magulo, walang ibang unfamiliar or walang ibang foreign thing dyan sa bahay mo kasi dyan ka magpapahinga, you'll spend most of the time there, of your time there, diba? So, dapat komportable. Dapat sa mismong bahay mo, wala kayong iniilagan kasi sa inyo yun kasi bahay nyo yun. Sabi ni Sydney Chua, it's either, ito mahaba-haba to, it's either selosa siya or insecure siya. Selos kasi iba na yung focus ni kuya niya sa kanya. Insecure kasi baka nire-reflect ni ate girl yung ugali ng fiancé ng kuya niya sa self niya. Either way, kung tao ka, magpakatao ka, makisama ka at matuto kang mag-adjust. Huwag kang selfish, be. Love you, diba? Yan, binigyan ka na ng advice. Mag-thank you ka, be. Huwag kang attitude dyan. Charing. Diba? So, tama. Tulad nga na sinabi ko, kung taong dumating yung jowa ng kuya mo doon sa bahay ninyo, di tao nyo ring tanggapin, di ba? Ngayon, kung hindi mo talaga kaya, at kaya mo na talagang, di mo na kaya yung mga nangyayari sa bahay ninyo, tapos gusto mo ng, alam mo yun, gusto mo ng katahimikan, ayaw mo ng mga ganyang pachami-chami, di ikaw yung bumukod para walang problema. Ang dami mo sinasabi dyan, ante. Di ba? Hindi, totoo lang, real talk, di ba? Kung kaya mo naman palang bumukod para wala ka nang nasasabi, wala ka nang problema, di ba? Hindi ka na naiirita, hindi ko na lang yung bumukod, di ba? Kung hindi kayang bumukod ng kuya mo at saka ng fiancé niya, edi, ikaw yung mag-rent ng kondo siguro. Ang yaman. Mag-apartment, ganyan. Iba-iba kasi talaga yung ugali ng tao at hindi mo pwedeng ipilit sa kanila na, hindi pa kayo samahan mo yan. Kasi given na dapat, syempre, dapat pakisamahan natin ang mga tao. Pero, alam mo yun, iba-iba rin talaga kasi ang ugali ng bawat tao. Merong mga hindi komportable na may ibang tao, ganyan. Maraming tao, maingay. Kasi, syempre, yun nga, tulad ng sinabi ko, iba ang kanilang personality. Sabi naman po dito, mag-boyfriend ka na rin kasi ate girl. Alam mo yun nga yung naisip ko siguro kapag nagka-boyfriend ka, you will find out how it feels to be katulad ng fiancé or jowa ng kuya mo. Wow! Diba? Siguro wala ka pa lang dun sa level na hindi ka naman nagpapabebe, but it seems like nagpapabebe ka kapag nandyan yung mahal mo kasi you want attention. Diba? Siguro hindi pa nangyayari sa'yo yung part na yan. At siguro hindi ka pa na-in love so much na tuwing Sundays, kasama mo yung mahal mo at yung pamilya ng mahal mo. Alam mo kahit pa paano nga, alis tayo dun sa part na medyo, natawag dito, hindi ka komportable na may iba sa bahay ninyo. Kasi ako, I feel you, minsan ganyan ako. Pero dun tayo sa part na magpasalamat ka kasi nakikita mo at nakikilala mo kung sino yung pakakasalan ng kuya mo, di ba? Kung ano man ang mangyarit mangyari, kilala mo kung ito yung mag-aalaga ng mga magiging pamangkin ko. Ito yung mag-aalaga sa kuya ko habang buhay kung sila talaga yung magpapakasal and will be together for the rest of their lives, di ba? So magpasalamat ka na nakikilala mo siya, na kahit papano, na-experience mo kung paano siya makitungo sa ibang tao, ganyan. Again, hindi pinipilit. Kung hindi talaga ganyan ang personality mo, then go, edi wag, ganyan. Pero ang sinasabi ko lang, lucky ka, 'di ba? Swerte ka dahil nakikilala mo
yung makakasama ng kuya mo at yung magiging parte, bagong parte ng pamilya ninyo, di ba? Yung magiging extended na anak ng mga magulang mo. Kasi very important na kilalanin mo yan, ha? Oo, kasi syempre, once na naikasal na sila, mama at papa na rin ang tawag niyan sa nanay at tatay mo. Oo, ganun talaga. So, kilalanin mo. Kung hindi kaya makisama, ikaw yung lumayo. Kung meron ka namang pondo, ganyan, para wala kang masyadong sinasabi sa buhay. Di ba? So, yun lang naman ang para sa akin. Ngayon, iba-iba naman tayo ng opinion. So, ikaw na lang din ang total, narinig mo rin naman ang mga opinion ng mga tao, di ba? So there, ikaw na lang mamili at mag-dissect kung alin doon ang i-absorb mo. Kasi at the end of the day, ikaw ang makikisama. Oo, yung ikaw, nakapatid ng kuya mo, ikaw yung nasa bahay eh. So alam mo dapat kung paano mo imamaniobra yung mga pangyayari at yung sitwasyon ninyo dyan sa bahay ninyo. Okay? Hindi kaya naman kung talagang hindi ka mapakali, tanungin mo yung mga magulang mo, Mapa, ba't ka ba pumapayag ng ganyan? Oo. Diba? Hindi naman sa magiging kontrabida ka, pero kasi, diba, tatanungin mo lang. Wala namang masamang magtanong eh. Wow! Maliban na lang kung masamain yon ng nanay at tatay mo, di kaya naman ng kuya mo, ganyan, diba? Pero magtatanong ka lang naman, Ma, sorry, naguguluhan ako. Bakit nga ulit natin pinapayagan na matulog dito yung jowa ni kuya? Ganyan. Pag ba ako nagka-jowa, pwede rin tumigil dito, pwede rin matulog dito. Ay, tignan natin kung paano ka susungitan ng nanay mo at sisermo na ng tatay mo. Diba? Hindi nga, tanong mo lang, wala namang masamang magtanong, diba? Ganyan. So there, yun talaga yung yung ultimate na pwede mong kunan ng tawag dito ng first-hand information, yung mga magulang mo. At tulad nga na sinabi ko kanina sa tanong na paano po ba hindi mairita? Oo, maging mabait ka. Oo, makisama ka, ganyan, maging social person ka. And yun, kilalanin mo yung magiging asawa, magiging katuwang ng kuya mo. Diba? May lang yan, unti-unti. Kung wala sa personality mo, unti-untiin mo. Lahat man ng bagay na gagawa ng paraan. Unti-unti lang, baby steps. 9:32 na po ng umaga. Thank you so much, Karin. Tama ba yung pangalan? Sorry na. Oo, Carlene, ayan. For sending in your story. And sa lahat po ng mga nakaka-relate kay Carlene, sige lang po ha. Oo. Huwag natin ipilit ang mga bagay-bagay. Unti-unti ayusin po natin. Hindi naman natin kaya yung biglaan na bigla ka nalang magta-transform into somebody else or yung personality mo iibahin mo just because may ibang tao, 'di ba, sa bahay ninyo. Unti-unti, baby steps. Take it one step at a time, Pangga. Ha? Oo. Walang sapilitan dito, Pangga. Ay nako, Pangga, syempre ni man, giving you something from Westlife. This one is called Butterfly Kisses para sa lahat po ng mga magpapakasal na. Uy! Hindi tayo kikiligin sa kantang ito, pero medyo malungkot ito eh. Oo. This one is for you sa lahat po ng mga magpapakasal na. Butterfly Kisses by Westlife. 9:32, enjoy! Two things I know for sure.